Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, nakikita ko po, no, medyo may space po dito. Maaari po bang lumipat po sa unahan po? At yung mga nakapwesto po dyan sa may poste, paatras po, maaari po dito po lamang pumunta po sa harapan. Ayan, parehas lang po yan ang upuan. Okay po. Hayaan po natin na yung mga late po ay dyan po sa may likuran. Pakilipat na lang po. Huwag niyo po hayaan na tawagin ko po ang pangalan niyo. Sige na po. Please po. Thank you very much po. Yung poste po, paatras po, wala po dapat po ng tao. Dito po tayo lahat. Ayoko pong mag-name drop po para hindi po tayo magkasama ng loob. Kasi baka po pag tinawag ko, sasama ng loob sa akin kahit wala naman ako ginagawa. Sige na po mga kapatid, total magkakapatid naman po tayo, tayo po ay magkaroon po ng pagkakaisa po sa bagay po na ito. Ayan, so salamat po, salamat sa pagtugon. Tayo po ay mag-umpisa na po sa ating pong gawain. At kumusta po ang bawat isa? Mabuti kaysa dati. Ayan, isa mabuti kaysa dati. Lahat po ay okay naman po, no? Kasi tingin ko po, bakit po tayo nandito ay dahil nga po, kailangan po natin ibalik ang ating mga pasasalamat sa ating Panginoon. Tama po? Mabuti po ang Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, mabuti. Okay po, bakit po ba mabuti ang Diyos? Ayan, mabuti ko yung tanong. Diba? So, parang po yung nag-usap po kami kahapon, meron pong breakaway group po, parang gano'n. So, ngayon, napasama po kami. ang sabi ko nga po, no, blessing po talaga sa atin, no, na yung every gising po is a blessing. No? At wala pong mga pagmamalaki po sa atin na ako po ay, buhay, no? Dahil sa aking sarili. Kasi po, once po na tanggalan po tayo ng hininga, ngayon, dito lahat, ano po mangyayari? Diba? Wala po, diba? So, yung kung meron po tayong pride, dapat po mawala po yan. Kasi yan po yung, hindi po nakakalugod sa Panginoon po yan. Okay po, sa ating pong pag-umpisa, tayo po ay magbabasa po ng versikulo po sa Biblia. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Marcos o Mark, Kabanatang 1, mga talatang isa lang pala, sorry. Talatang 5. Yan. Mark chapter 1 verse 5. Nililig ko po ang lahat na tumayo sa paggalang po sa salita ng ating Panginoon at atin po itong babasahin. Sabi po dito, at nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga Jerusalem. At sila ay binabautismuhan niya sa ilog ng Jordan na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. So, maaari na po ang lahat. At sa habang tayo po ay nakaupo, hilingin ko po ang bawat isa na pagbulay-bulayan po natin yung ating mga nagawang mga kasalanan. Meron po tayong hindi pa po mga naihayag na kasalanan o nai-confess sa ating Panginoon.
Ngayon po ang pagkakataon para po tayo ay manalangin sa Panginoon at hihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Kaya hindi naman, ating pong buksan para po sa ating call to worship, ang mga awit, kabanatang 33, mga talatang 1, gawin na po natin hanggang 5. Hinihiling ko po ang lahat na ito ngayon. Again po, chapter 33, verses 1 to 5. Gawin na po natin 1 to 5. Ito po sinasaad. Mga galak kayo sa Panginoon o kayong mga matuwid. Pagpuri ay maganda sa ganang matuwid. Kayo'y mga pasalamat sa Panginoon na may alpa. Magsiawit kayo ng mga papuri sa Kanya na may salteryo na 10 kwerdas. Magsiawit kayo sa Kanya ng bagong awit. Magsitugtog kayong matalino na may malaking ingay, sapagkat ang salita ng Diyos ay matuwid at niyang gawa ay ginawa sa pagtatapat. Iniibig niya ang katuwiran at kahatulan. Ang lupa ay puno ng kagandahang loob. Diyos na mamapala sa pagbabasa ng kanyang salita. Sumandali butak dalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, tunay po dakilang Panginoon na iniibig niyo ang bawat isa sa amin naman. Ito po ay inyo pong sinabi nung inyo pong binigay ang inyo pong anak na si Jesus upang maging aming Panginoon, sariling tagapagligtas. Maraming salamat po dakilang Panginoon dahil tunay nga po binigyan niyo po kami ng relasyon po sa inyo, Ama. At tunay nga po hindi po ito dahil sa amin po, Lord God, hindi po ito dahil sa kagustuhan po namin, Ama, kundi kayo po ang may akda po nito na kami po ay magkaroon po ng relasyon po sa inyo, Ama. Salamat po dahil tunay nga po kayo ay dakila, tunay nga po kayong makapangyarihan po, Ama. Salamat din po sa inyong pong pagpapagaling din po sa amin. Papatunay lang po na kayo po ay dakilang magkagama. Ganun din po dakilang Panginoon, salamat din po sa inyong pong pag-iingat, paggagabay sa amin naman. Ang tunay nga po, sabi nyo nga po na inyong salita, hindi nyo nga po kami iiwan ni pababayaan, Lord God. Kahit anong sitwasyon po ng bawat isa po sa amin, tunay nga po dakilang Panginoon na hindi nyo po kami pinapabayaan po, Lord God. At lagi po kayo nandyan. Sa tuwing kami rin po ay magkakaroon din po ng mga pagsubok, Ama. Tunay nga po hindi niyo po hinahayaan po, Lord God, na itong pagsubok na to ay kalulugmok po namin, Lord God. Pagkos dakilang Panginoon, sabi niyo nga po, ang pagsubok po na inyong binibigay po, Ama, ay hindi niyo po ito binibigay na hindi po namin kakayanin, Lord God.
Salamat po dakilang Panginoon sa kabutihan niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po at nandito po kami, Ama. Sama-sama kami magpupuri at sasamba sa inyong dakilang pangalan, Lord God. Hiling ko po dakilang Panginoon na hindi po makapanggulo ang kaaway sa aming pong kalagitnaan ngayon, Ama. Bagpos dakilang Panginoon, maituon ng bawat isa sa amin, ang aming mga sarili, sa inyo lamang po, Ama, at wala na pong iba. Salamat po dakilang Panginoon. Patuloy po na kayo po mabigyan po ng kapurihan po ng bawat isa po sa amin, Ama. At patuloy din po na kayo lamang po dakilang Panginoon ang may tataas namin sa lugar po na ito. Salamat po dakilang Panginoon. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan sa dakilang pangalan po ng Panginoon sa Kristo. Amen. Natili po tayo nakatayo. Yes, good morning po mga kapatid. Sa pong privilege na muli magamit tayo ng Panginoon para sa gawain na ito. Napakabilis po talaga ng araw. Last Sunday na po ng January. At next week, February na po. Araw po ng mga puso. So talagang choices natin kung pipiliin natin na magsisimba ba tayo sa Sunday o pupunta ba tayo sa church para mag-worship sa Panginoon. So talagang patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon sapagkat alam naman natin na ang Diyos ay hindi tayo makakalimutan. Basahin ko lamang po sa inyo yung mga awit 150. Kasi 50 po yun. Dapat 150, Sister Joyce. Sorry po. It's about yung sa pagpupuri sa Panginoon yun eh. Na pipiliin ba natin na purihin ang ating Diyos o kasi itong Sunday na to, minsan busy tayo po whole day eh. Minsan nalilimutan natin na magpasalamat sa Panginoon, awitan siya kasi sa pamamagitan ng pag-awit isa rin pagpupuri sa Panginoon ito. Kaya samahan niyo po ako, sama-sama po tayong umawit at pumalakpak sa ating Panginoon.
sa inyo Santiago 4, may kodigo po ako. 4:8 at saka 10. Sabi sa 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Sa 10, magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, talagang napakabuti ng Panginoon. Diba? Kahit na tayo ay nakakagawa ng kasalanan, binibigyan pa rin tayo ng pag-asa. Talagang ang pag-asa natin nasa Panginoon. Lumapit lang nga tayo. Kasi kung hindi nga talaga tayo lalapit, para malalaman ng Panginoon yung mga pangangailangan natin.
dinala niya tayo dito upang tayo ay sama-samang sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Bago tayo magsimula, hinihiling ko na kamayan natin, huwag na tayo tumayo, kamayan natin at batiin ang ating mga katabi. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Okay. So, hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat at buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan o ang ating Biblia sa Juan Kabanata 15, talatang 5 hanggang 7. O John chapter 15, verse 5 to 7. John 15, 5 to 7. Ako ang sinasaan. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin gaya ng